masyado. Isa na lang natin. Isang mahaba, isang buwan. Araw ng mga bayani. Doon kaya mag-people power. Kung nga, mag-Council of Elders tayo or Supreme Council o kaya People's Council o Sovereign Council. I'd like calling it Sovereign People's Council, no? SPC. Sovereign People's Council. Nandun na lahat. Para pagka ganito mga problema, tigil na. Sovereign Council ang tawagan. Hello, sir. Hello, ma'am. Ay, pwede ba ganito? Patigil natin yung ano na yan, dintik na yan. No? Salita sila, tigil. Convince sila, pag-usapan, botohan sila. 3/4 votes, unanimous vote, mga ganun ba? Merong ano kasi, niisip ko, pagka unanimous vote, lahat sila. Tanggal ang presidente ng Pilipinas. Pinoy Survivor, pagka nagkaroon ng notice of disallowance, ang taong bayan, not COA, taong bayan, all government authority emanates from the people. Ang source natin, Constitution. Ginagawa lang natin yung we, the sovereign Filipino people. We are disallowing this unconscionable, excessive, irregular, illegal, lahat yun, pasok. Unnecessary, extravagant, IIEEUU, irregular, illegal, excessive, extravagant, unnecessary. Yon, pasok na pasok doon. Unnecessary, unconscionable. Lalo doon. Extravagant, excessive. Lalo rin doon. Pasok din eh. Illegal. The rights of Inday-Sara is being violated. The rights of this si Ma'am Acosta, no, is being violated. Mong judge na nagsasabi, stupido ka. Naan po siya, blind loyalty, samantalang kayo. You're blindly loyal to your Malacanang sponsor. Irregular. Of course, it's irregular. Pinipilit ninyo sundin. Saan kayo nakakita? Selective eh. Selective, mga kababayan. Pinipilit nila na yung joint circular binaviolate, na? Pero pikit mata kayo na binaviolate ninyo yung proseso. Kaya nga may selective eh. Kaya nga irregular to eh. Irregular. Mag-impeach ka sa isang official na dapat ang impeachable offense, betrayal of public trust. Ano yung betrayal of public trust? Ginastos mo yung pera nang wala sa hulog. Teka muna. Meron na ba kayong katibayan? Wala pa nga eh. Nag-ukay pa sila. Nag-ukay pa sila katibayan. Ayaw nilang patawag sila chika kasi isang dahilan, baka si La Chica akuhin lahat. Walang koneksyon si Inday-Sara. Pag sinabi nila chika, no, the Vice President did not pocket any money. All the money went to the respective. Tapos sila. Ano ngayon ebidensya nila na ninakaw ni Inday-Sara? Ano ebidensya na nila na misuse of public funds? Hindi, may mga resibo. Gusto nyo, isama ko pa sa inyo dito. Daling ko dito lahat ng yung 100 na yun eh. Pero kayo mismo, budgetan ninyo na magkaroon yan habang buhay ng panibagong o si Mary Grace Piatos, na iba yung pangalan. Ngayon, ang pangalan na niya, Mary Grace Piatos. Siya na. Bigyan nyo na identity. Kaya nyo bang gastusan yon? Kung nasa NDF yung tao, kung nasa Central Committee yung tao, kung head ng CP, ng NPA yung tao, kung kaibigan, kaklase yung tao, nung naka-Central Committee, magkakahalataan eh. Dahil sa inungkat yun na inungkat, yan, sige, ayaw nyo naman tawagin sila chika. Dante La Chica, Colonel Dante La Chica, is the susi. Pero if we will go on like this, mga kababayan, my proposal is, my suggestion to everyone, we come up with a notice of disallowance. Tayo, mga kababayan, anyway, sa atin galing eh. All government authority, the power of the Supreme Court, the power of Congress and Senate, the power of Bongbong Marcos Bangag,
the power of Inday Sara, the power of itong COA, pati yung COMELEC na yan, sa atin lahat galing yon. And that I want you to appreciate. You appreciate your power, mga kababayan, bilang member ng Sovereign Filipino People. We have the power to stop all of this legally. One part is, ayaw ninyo makinig sa amin, revolusyon ang bagsak niyan. Eh, tangina ninyo, ayop kayo, gago kayo. Wala kayong pakialam sa amin, tarantado pala kayo eh. Anong gusto niyo talaga? Revolusyon. Ganon. But we will write, we will sign all over the country, all over the OFWs, lahat ng Pilipino na alam nyo nangyayari, pirmahan natin. We do it online. Now, we are disallowing this because it is unconscionable, we don't have to explain. Self-explanatory. Basta sinabi natin yung ayaw natin to, we are disallowing it. We are suspending the trials. We want it suspended so that the money will be allocated to to better use. So that the time of the Senate judges as senators will be maximized. Hindi just sa trial na yan na buwisit. I'm not trying to save Inday Sara. I don't have to save Inday Sara. I don't have to save Inday Sara. God will do that. But the thing is, we have to look into the stupidity of all this. It is irregular. It is, illegal. May rights yung tao eh. Anong pinagagawa ng mga prosecution? Anong ginagawa ng Senate judges? Parang sila lang ang tama. Resolution 10. Does that make you honorable? Mga honorable judges. May resolution 10 nga kayo eh. Tapos babanatan ninyo itong 125 million. Eh may proseso eh. Hindi pa tapos. I-impeach nyo sa yung tao na hindi pa tapos yung proseso. Hindi ko maintindihan eh. Kaya mga kababayan, we should stop it. We should sign a notice of disallowance by the sovereign Filipino people. Mga attorney, gawa kayo. Mga retired na COA, kung talagang naniniwala kayo, nadidinig nyo, gawa kayo. Mga lahat ng organization na naniniwala sa akin, usap-usap, kwentuhan. O nga no, tama nga naman. Tigil natin yan. We the sovereign Filipino people. Sinasabi ninyo, alam natin na tayo ang pwedeng executive. Hinati natin, judiciary, executive, legislative. Isang sitting, pwede tayong mag-receive ng mga batas. Pwede tayong gumawa ng batas. Eh bakit tayo pwede mag-death penalty kung wala yung Congress at Senate? Eh nasa ating galing yung power eh. Ba't tayo pwede mag-declare ng martial law? Eh paano? Sa ating galing yung power na yun eh. Binigay lang natin sa presidente. Mag-declare si Marcos ng martial law. Mag-declare ka ng martial law, Marcos, i-undeclare namin. I-rescind namin. Eh di kami natatakot sa martial law ninyo. Sino mag-implement? AFP tsaka PNP. Hindi, i-disband namin yung AFP tsaka PNP. Sino tinakot nyo? Maggago. Di kami natatakot sa inyo. Didinig ako ng kapitbahay. Hindi kami natatakot. Ang sa amin lang, lumalagay kami sa tamang estado, sa tamang hulog. Kasi kami ang amo ninyo. Tarantado kayo, sumusweldo kayo sa amin eh. Pagka kayo maangas, pwede namin kayong tanggalin. Ang bait nyo sa eleksyon, pagdating na naboto na kayo, ang yayabang ninyo. Hindi dapat ganyan yung attitude ninyo. That's why we have to correct, Filipino people, we have to correct, we have to have a standard na mga politiko natin. Hindi dapat ganyan eh. May politiko ka, sasabihin sa'yo, tanga ka, stupido ka. Tarantado to mga to eh. Dapat nanginginig sila. Meron ka dyang politiko, duduru-duruin kang ganyan, putang si Abante. Duru-duruin ka. Tarantado. Tatapang ninyo ah. Tapos meron ka NBI director, kakasuhan ka ng kakasuhan.
Matakot kayo sa amin, ha? Matakot kayo sa amin. Hindi kami, akala nyo, yung power ninyo lahat galing sa amin. And we are happy that we have that power. We have the power of the executive, legislative, judiciary. And we also have the power of the COMELEC, the civil service, and COA, and human rights. Lahat ng power na galing sa amin. Now, yung pinag-usapan natin ngayon, I want to do something. I-disallow na natin to. Pirma tayo. Kung ang pipirma sa inyo, sasampo, wala mangyayari sa atin. Hayaan nyo, sige, magsisi tayo, 2.5 billion gastos. Panoorin na lang natin. Pero if we can have it stated, very short, wala nang highfalutin na mga salita-salita, yun ang pitfall ng iba. Yung simple lang, we the sovereign Filipino people to attend to the impeachment court, Senate of the Republic of the Philippines, blah, blah, blah. No, presiding judge, yung ganon-ganon. Tapos, Escudero, ito ganyan. Patadala natin sulat talaga, pirmado natin lahat. Kung ganyang kakapal yan. Pirmahan natin lahat. Meanwhile, it will take time para pirmahan yan. So, tingnan natin kung madidinig natin kay La Chica. All the more na, sa ngayon pa lang nga, pwede nang pirmahan yan. Pagka meron noon, notice of disallowance. Alam niyo notice of disallowance, ano? Ay, yung dulo pa niyan, na. Kasi pagka umikot ang gulo, may notice of disallowance kayo sa taong bayan. Lahat kayo, na-involved dito. Lahat kayo, babayaran ninyo kung ano magiging suma total ng gastos na yan. Pag di nyo mabayaran, sakam kami namin lahat ng ari-arian ninyo. Di nyo mabayaran, ha? Notice of disallowance nga jointly and severally. So, ibig sabihin, kung umabot to na 1 billion, lahat ng ari-arian ninyo, kumpiskay ng gobyerno ng Pilipinas, ng taong bayan. Gago kayo, tinuloy nyo, hindi kami pinansin O sige, pagkatapos nito, kunin namin lahat ng ano ninyo, bayaran ninyo, bank account ninyo, etc., ari-arian nyo, ultimo singsing, ultimo brief ninyo, underwear ninyo, kami namin, isusubasta na, ito, brief ni ano. Ay, yun yung punto. Because we are disallowing it already and they chose not to listen. There are so many problems pressing the country now. And I'm serious, dead serious about it. Spending 475 million is too much already. And it will amount to 2.5 billion. And then what? And they don't want to hear the real story. Mag-inject sila ng mga banat na mastermind si Sara. Mastermind, merong scam. So, tignan nyo gagastos tayo ng 2.5 billion dyan sa impeachment trial na yan. 107, magkano yun? 125 million. O 500 million na kamo. Is it fair? Gastos ka. Habulin mo yung 500 million. Hindi nga 500 million na yun, nabawasan na yun kasi yung 52 million pinayagan. Yung 73 million ang may disallowance, no? Yun yung sakop ng 125 million dinisallow. Nag-submit silang dokumento. Pinayagan yung 52 million. Yung 73 million na butal ng 125 minus 52, 73 million, thereabouts, yun yung still subject of disallowance. So, pwede pang i-appeal, pwede pang magdagdag ng dokumento, etc., etc. Kung gusto nyo, yung COA proper, isasama namin sa inyo dyan si Grace Piatos. Pwede pang ganun Hindi natin alam how the Office of the Vice President, how DepEd, or how Colonel La Chica, the implementer, will go about that disallowance na butal na 73 million para ma-reverse. Yan. Anyway, ang punto, ano yung habulin mo sa presidente? Habulin natin yung 4.5 billion niya. Habulin mo sa ibang agencies yung ilang billion ba ang Intelligence and Confidential Fund all over the country. So, gagastos tayo ng mas malaki para lang Ay, no. Kaya nga, ang pinaka-the best dyan, isa na lang nga, yun sinasabi ko, isa na lang ang repository ng Confidential Intelligence Fund, National Intelligence.
Yon. Para siya mag-go no go. Siya ang accountable. Siya yung ano. Tapos may built-in na COA din doon. Nandoon, COA. Na rated ng security classification. Secret, top secret. Confidential. Yon. Matic. You can have the whole COA, lahat ng commissioners, proper ang siyang nakaano roon. Ang punto dito, ayaw natin to excessive. That is excessive. Auditable nga yun eh. So may tinatawag ng meron kang i-audit, for example. May audit ka. Pupunta ka sa Abra. I-audit mo 5,000. May question, 5,000. Kasi nasa region ka, mababa pa yung mga pera-pera na. May question ka, 5,000. May pinagawa doon, ganon. Tapos, kinakailangan physical na puntahan, bla bla bla. Punta ka doon, 5,000. Pupunta yung audit team ninyo. 4 kayo, 3, ganon. Mamamasahe kayo, may driver kayo, gasolina, may sasakyan kayo, pupunta kayo doon. May per dime kayo. Magkano per dime? 500 na kamo, 3 kayo, 1,500. 3 araw kayo doon. Doon pa lang 4,500 na. Gasolina. Tapos kakititira, makikitira kayo doon. Siguro, kain ninyo, etc. etc. Abutin kayo kunyari ng mga 10,000. Yung audit ninyo, 5,000. Auditable ba? Is it material? Will it have materiality? 5,000. So, ang mangyayari doon, best ano na lang, and then best guess, yung auditor, pagsabihan mo para sa next time, hindi mangyari. Yan, palulusutin ko to, pero, kasi, it enters the realm of stupidity pagka gagastos ako ng 5,000, anong 10,000 o 15,000 na kamo, o 20,000, para lang i-audit ang isang 5,000 na transaction na ang layo-layo, mahulog pa sa bangin yung putragis na sasakyan ninyo. Anak ng putya. Ako nakakita na ako kung saan pumupunta yung mga auditor eh. Yung mga bangin-bangin nga eh. Minsan kasi driver ako. Minsan kasi driver ako eh. No, matagal na yon. So, ano eh, itong mga auditor natin, tinitignan yung materiality or yung auditability nitong question ng transaction. Ito very glaring. Very glaring. May proseso, mga kababayan. Pwedeng i-appeal sa COA proper. Ang problema, kung yung COA proper ay ma-pressure ng Malacanang. Pero kung na-pressure ng Malacanang yan, bungko na meron pang Supreme Court. Paano kung na-pressure ng Supreme Court? Marami pang paraan. Yun yung ano. So ngayon, hindi tama, bakit i-impeach ang Inday Sara na may proseso naman, hindi pa tapos, betrayal of public trust. Paano naging betrayal of public trust? Walang nakaw eh. Wala pa eh. Walang ebidensya eh. Tinuturo ni Gina Acosta, ni Ma'am Gina, tinuturo ni Gina Acosta na binigay niya yung pera buo kay Colonel La Chica. Ayun naman dinigay si Colonel La Chica. Ready naman daw magtestigo. O paano nyo malalaman, paano nyo sasabihin, scammer, malinaw na raw, sabi ng mga prosecution, malinaw na, sinasabi nila, mga salita. Malinaw na. Paano naging malinaw? Malabo nga eh. Paano naging malinaw na kinonek nyo na yung pera kay Inday Sara? Hindi. It has to be La Chica na magsabi, binigay ko yung 10% kay Inday eh. Dapat ganon. Hindi. Wala pa. Kaya nga, this is irregular. This is illegal because it is violating the Constitution. Inday Sara, isipin nyo, may presumption of regularity. May presumption of
innocence. So why right now, wala pang nadidinig do sa defense, wala pang mga nagsasalita na la chika, meron na kagad kayong guilty verdict? Anong putya yan? Kaya nga, we are wasting money. Yan. So may request to yung mga kababayan, if there is somebody who will draft this notice of disallowance and it goes around sa lahat ng vlogger, sa lahat ng pirma kayo. Ipakita nyo. And tayo na itong channel, Pinoy Survivor, pirma tayo. All 100,000 followers, pirma tayo. Kahit OFW, pirma tayo. Para tapusin natin to na it's irregular, illegal, ano yun? Excessive, extravagant, unnecessary, unconscionable. Gastos ka ng bilyon. Misuse of funds. Yan ang tinatawag na misuse of funds. And yet, they're trying in Daysara for misuse of funds. Di ba? Baliw. Baliw eh. So, yun yung akin. So, I hope pipick upin ninyo yung so that may mag-draft ng mga lawyer mag-draft kayo kaya mga ex-COA mag-draft kayo ng ng notice of disallowance. Pwede naman i-search sa internet yung format Malit konti lang and then we all sign. Notice of disallowance. We are disallowing the expenditure of 2.5 billion para lang ma-recover yung pera. There is a process na hindi pa tapos. It is not impeachable as of yet. The money can be used elsewhere. The time of Congress, Senate, as senators, not as impeachment judges, can be used elsewhere. Sa investigasyon ng Blue Ribbon or whatever pressing problems that we have. Masulit yung pera. So ngayon, talo na tayo, 25 million, ginagastos dun sa 3 araw ng impeachment trial. Sayang yung 3 araw na yan. It could have been more productive. The Senate could have been more productive. Wala naman pupuntahan to kundi ang dulo, madugo dulo nito. Masama para sa bansa natin. But stated differently, pwede rin maging maganda para sa bansa natin. Kasi change will come. So, yan yung akin. Mamili kayo. AOM muna, Audit Observation Memorandum, Notice of suspension of trial. Wag na muna. Notice of suspension. Wag na ituloy. Or notice of disallowance. Pagka notice of disallowance, pagkatuloy niyan, lahat ng pera na ginastos related sa impeachment, and we will have the audit after. Magbabago rin naman tong sitwasyon natin Maybe after 2028, before 2028, 2026, or 2027. Pagka umikot yan, we will have you all audited at lahat ng pera, tinali dyan sa impeachment na yan. Pabayaran ninyo pare-parehas. Pagka sinabi nyo hindi nyo kayang bayaran, kakamkamin ng taong bayan ng bagong gobyerno ng Pilipinas. Sisequester lahat ng ari-arian ninyo. Pasensyahan tayo. Pinilit ninyo Such is the power of the Filipino people. Sinasabi ko sa inyo, winawarn ko kayo, matakot kayo sa taong bayan. Hindi kami natatakot sa inyo. Kami nasa tama We, the sovereign Filipino people. Sana maggago kayo. Sayang yung pera Kawawa talaga tayo. Blue Lambadong, maraming salamat. Love you. Thank you for being there always. Thank you. Daming troll na naman. Good day. The biggest problem of the Pinoy Kapdado is this beach couple. We have to do something about it.
Heidi Ching, they think they are the king. Don't forget that there is one observer who is the most powerful of all. That's right, sir. The excesses of those abusers of power are over. Lucas said hi. Aldebs, Indonesia, the majority of their population is Muslim, so they went wild and followed the houses and cars of their politicians, but the only reason is allowances and perks. We are still chill. Yeah, kasi that was how we were built as Filipinos from from the Spanish colonization. That's 300 15 1521 1521 to 1896. 1521 1898. 377. 377 years of Spanish colonization until nalipat tayo sa Amerikano. 50 years sa Amerikano, almost 50 years, and then mga almost 5 years sa Hapon, no? Okay. 4 na taon, 5 taon sa Hapon. Shh, mami. Shh. Sinasagot tayo. So, yun yung nakayuko tayo lagi. Binubuli tayo, minumura tayo, Indio, ayoko lang. Iwas pusoy. Na salina ng lahi. 377 years, 50 years, all 504 years. No? I-do natin yung math, no? 377, 50, 7, 12, carry 1, 427, 80 years, inclusive yung Hapon 7, 10, carry 1, 507 years. Yan, 507 years. Nakayuko tayo lagi. Pati sa politiko. 80 years na yung politiko. From 1946 to 2026. 80 years. 80 years. So, can you just imagine, ganyan tayo. Ganyan ang Pilipinas. Ano tayo? Subservient tayo yung opo Panginoon. Aliping sanggigilid. Kaya ginagago ka na, iwas pusoy. Yun yung DNA natin. Hardwired tayo na ninanakawan ko na, tinatarantado ka na, inaapi ka na, ganun yung Pilipino Yuko ka lang. Take and take. Resilient. To the point na nakalimutan yung dapat na pag-iisip. Tingnan niyo Amerikano. Amerikano, yung history nila, no? Pilgrimage, no? Pilgrims, Wild West, expand sila. West. Hanggang doon sa nakita nila yung mga Indian. Sa kanila, authorized yung may baril. Sa atin, walang ganon. Sa kanila, basta pag utang ko sunada kita, pangit mo Katigi sa akin, doon tayo sa labas. Bari lang kayo. Patay. So, nawi-weed out yung mga tarantado. Lalo na nung naglagay sila ng mga Wyatt Earp, yung mga ganon, yung mga sheriff, mga federal, no? Mga ganon, mga law. I am the law. Bang! Bungkunana, patay. Kaya sa kanila, tumino. At nagkaroon sila na civil war pa. Yung civil war nila, tandaan niyo yung civil war nila, nung kalaban nila yung mga Indian, tapos noon, nagkaroon, bago yung Indian, yung British muna. Kasi colonial sila ng British, no? Karoon sila ng gera-gera. So, natalo nila yung British kasi tinulungan sila ng France. So, yun yung mga koneksyon. Kaya yung tatlo na yan, intertwined, British, America, at France. Ngayon, ang nangyari doon, pinaglaban nila yung kasi nila yung kanilang kalayaan, independence. Kaya nga yung Declaration of Independence nila maganda. All men are created equal, blah, blah, blah. Walang corruption sa kanila. Kaya lahat ng pera na napoproduce noon, rich sa gold At saka na-discover pa yung oil, etc. Daming taniman, may cotton, etc. So, napupunta lahat sa development ng bansa. Magagaling pa yung presidente. Washington, Lincoln, etc.
Kaya nga kung isipin nyo, swerte sila. Dumaan sila sa hirap yung bansa nila. That's why they are such a powerful country now. Pero nagsaset in yung mga korupsyon, yung mga ganon. So kaya, yun yung kwento. Sa atin, wala pusoy. Pusoy. Nung we got our independence, yung mga lumaban, nagsakripisyo, namatay Ganon din sa Katipunero, yung mga, pinatay Yung sila nagpatayan Luna, Bonifacio. So, yung mga ilustrado ang naging politiko. Salinlay, tapos bla bla bla. Binenta pa nga tayo, di ba? Ni Aguinaldo. So, ang punto, by the time na we got our independence, 1946, yung mga politiko natin, for 80 years now, meron ka doon 20 years kay Marcos Sr. Tapos ngayon, Marcos Jr. attempting mag-extend siya. And in between na yan, sa lahat na yan, meron ka mga presidente na, ewan And let that be a lesson to us. That's why ako, sinasabi ko, kinakailangan i-reboot natin para yung future leaders natin talagang pinoproseso natin ng properly. Kung kayo, ikaw nanonood ka sa akin, nanonood ka ngayon, 20 anyos ka, military ka kunyari, 22, 25, ganon, graduate ka na academy, may potential ka na maging presidente ng Pilipinas. Kung iisipin mo, you can prepare yourself. At kaya kung ayusin natin yung J1, G1, N1, A1, no? Kung ayusin natin yung mga personnel services natin, and the same is true sa DepEd, sa DPWH, etc., etc., we will give everyone the chance to become the president, the vice president, a senator, Tao ang gagastos. Tayo. Hindi yung sarili mong gastos, bahala ka. Hindi. Kaya, ang nangyayari dyan, survival of the fittest. Pero kung tayong gagastos sa leaders natin, ayusin na natin. Such that yung future generations, putya, butin lang ginawa nila yan, ng mga tatang natin, ng mga thunder natin, mga senior natin. Bakit? Ang ganda brilliant Bakit? Kasi ngayon, pagka pumasok yan sa dalawang production line natin. Isang production line ng Pilipino na talagang citizenry Pilipino. May production line tayo na mas mataas yung standard production line ng future Filipino leaders. So kunyari, nasa 3 anyos pa lang yung bata, 2 anyos, nakitaan natin yung magulang na concern na gusto niyang ipasok sa political academy, whatever, leadership academy, what we will call it eventually, doon papasok yung anak niya. Ang laki ng potential na yung anak mo gagraduate from colleges abroad because we want them, padala natin doon, matuto sila ng gusto in all aspects of running a country. Climate change, mga ganyan, urban development, disaster, armed forces, etc., etc. And then, pagka binalik dito, cascade. And then, pwede sila maging faculty nung ating political academy. The thing is, padala tayo, and then eventually, from 2-year-old, 3-year-old, 5-year-old, magiging elementary, magiging high school, magiging college, and then magiging young manager o supervisor o staff. Hayaan natin silang matuto sa labanan ng environment, ng workplace, no? Yung mga anak-anak ninyo. Pero ang punto dito, ginagastusan ng taong bayan. Why? Because we are concerned na yung mga susunod na leader, mahanda natin. And magkakaroon yung mga Filipino electorate na tinuturuan naman natin na maging discernful, mga matalino, alam nila yung batas, alam nila yung nangyayari, marunong silang mag-research, etc., etc. Hindi lang TikTok ang hinahanap, hindi lang mga Pornhub ang hinahanap, Diyos mio. Hindi lang yung mga laro-laro na mga computer games o mga sugal-sugal, Diyos mio. At least, inquisitive mind,
ano tawag doon? A mind that wants to learn, wants to hear, yung ganon. So that they will be informed para pagka, when they decide, maganda ang magiging desisyon. So, pagka dating niya ng mga 40 anyos, kilala na natin at baka na-posisyon na siya. Pwede siyang Congress, pwede siyang mayor, pwede siyang governor. At inaano natin. Such that pagkadating mo ng eleksyon, pwede tayong two-party system lang. Go, no go lang, no? Dalawang party. Wala na yung multi-party. Two-party na lang. Para yan, ganun ang gawin natin. Will we revert to a 4-year? O doon pa rin tayo sa 6 years? 4 years na, 4 years. Pwedeng ganun. Kung magaling Kasi nasa tao na marunong na ngayon bumoto, na tumaas na yung estado, hindi mo makukuha sa bigyan kita isang kaba na bigas boto mo ako. Hindi na ganun. Babaguhin natin lahat institutionalize natin. But you have to stand up. You have to want it, and you have to support the new government. If the drive of the new government will be like that. So yun yung So ngayon natin is pwede natin itigil to kung pipirma lang tayo, pakita natin na ayaw natin. Ngayon kung ayaw makinig, then we have no recourse. Para pagka ikot ng gulong, reboot, at sisingilin natin silang lahat. Di ba? Sisingilin natin lahat. That's why, notice of disallowance, notice of suspension, o AOM muna. Sa akin, disallowance na kaagad. Diretso na. Kasi satisfied yung 6 pa nga irregular. Irregular siya. Violation of regulations. Pinipilit nila binayolate yung yun na lang pinipilit nila binayolate ni Inday Sara, nila Acosta, nila Chica, binayolate nila yung joint circular. In the first place, may flaw na yung joint circular. Pangalawa, bakit sinasabi niyo binayolate yung joint circular pero yung proseso, wala. Pikit mata kayo. Hindi pa tapos yung proseso. So, nava-violate yung right ng tao, ng institusyon. It is the right of the institution to question or to explain to COA bakit nyo kami dinidisallow. It is the right of COA to uphold the disallowance if they are not convinced na sa kwento nila La Chica, nila Acosta, nila Inday Sara. Pero to impeach Inday Sara now, hindi tama. And to tell, sabi ni Judge Subiri, na pwede ba hikayatin ng COA madaliin yung desisyon sa disallowance, i-uphold ba nila o i-reverse nila? Didiktahan niyo yung COA. Mali. Kaya nga hindi tama. And dagdagan ko, gagastusan mo ng 2.5 billion, 100 days, 25 million a day, to date, 475 million. Gagastusan mo ng ganong kalaki. Para lang do sa recovery ng 125 million na pinayagan na yung 52 million, 73 million yung in question, yung iba wala pa, hindi pa. So kumbaga sa kahit i-recover mo na yung 400 million na kamo ang punto dito, may remedy pa available sa Office of the President o Vice President. Kaya nga, masyadong maaga yung impeachment. Ngayon, tanong, ba't minadali? Kaya nga irregular, kaya nga illegal. Illegal kasi pinapayagan yung prosecution
na magbintang, statement of fact, fuck you, yung statement of fact na na guilty na kagad, na wala pa tayo nadidinig na ebidensya kasi di pa natin nadidinig si Colonel La Chica. Binigay sa kanya yung pera, dinisburse yung pera, binigay, panay acknowledgement receipt. O hintayin natin, sabihin. Hindi, biglang scam, mastermind, magnanakaw, sinungaling, lahat na ng bintang, binato. At the design is maniwala kayo. Para pagka na-impeach, walang problema. Pagka hindi siya na-impeach, lalatagan siya ng kaso ni Remulla, tapos noon, hindi siya makakatakbo, i-disqualify siya ng COMELEC, kundi kaya makalusot, dadayain pa rin siya ng COMELEC and palalabasin ng hina ang Inday Sara dahil sa magnanakaw. Kaya nga gago tong plano nila eh. Now, sa akin, ayokong pumayag na gastusan natin to. Hanggat may mga namamatay na Pilipino na walang ka-leche-leche ba na mali. That's why, if someone will make the notice of disallowance ng taong bayan, notice of disallowance by the sovereign Filipino people, attention, Senate as impeachment court, presided by Senator Judge Escudero. Attention, ganyan-ganyan. And then, we, the sovereign Filipino people, are disallowing. We are ordering as the Filipino people na for you to discontinue, cease and desist ba? Yung ganun ba? Na to continue from spending any more of our pondo namin ng bayan because that is misuse of funds. Ginagastusan nyo, wala pa naman, etc. Let the process ng COA be the one. May remedy pa eh. Ganon. Ang punteriya ninyo is yung flood control scam at yung iba pang corruption. Wag ito. This is political. Ayaw namin ng political. Gusto nyo yung presidente ng Pilipinas, ungkatin natin. Pero wag ito. Because it is illegal, it is irregular, it is excessive, extravagant, unnecessary, unconscionable. 73 million. 500 million, 2.5 billion. Stupid. Illegal, tinatawag nyo ng guilty yung tao, wala pang ebidensya. You allow it. Merong proseso, pinipilit nyo, binayolate yung joint circular, pero yung proseso ng COA, binabaliwalan nyo. Illegal, you're violating the Constitution, violating the rights of the President, violating the rights of the witnesses. Sabihin nyo, on nationwide TV, global, naka-live, stupido, si Acosta, putang ina, tarantado kayo, gago kayo. Gago kayo. Kaya nga, it's a waste of money. We'd rather na, that's why we have to stand up and then disallow it as the sovereign Filipino people because all government authority emanates from the people. And we better stop it. We are acting with our hat as COA. Sa atin lahat galing yung power eh. Kaya nga natin naya nakakalimutan ninyo, mga kababayan, na na-appoint yung mga yan, tapos nung kung tayo, sir, ma'am. Hindi. Ngayon nga, dapat ikot ng gulong eh, dapat nga lahat sila nagseser eh, nagmamam sa atin eh. O tignan yung ginagawa ng mga Duterte, sinera ko, hiya nga ako eh. Sir, magandang gabi sir. Sir, wag mo ko sineser, kakaya. Hindi. Si Inday Sara, ganun din sineser yung ibang klase. Ibang klase. Yun yung humility. Sila tulpo. Pucha, stupid. Nakakainit ng ulo. Hi, KSA, Guillermo. Maraming salamat sa lahat ng bumate. Charlotte Manalo, tulpo is arrogant. Yeah, I agree. 2 oras na ako nagsasalita. Thank you.
It turns out that they think people are stupid. That's why I should unfollow him. Pero pagdating ng eleksyon, kita niyo, dahil pa rin boboto dyan. Gerardo Avila. What does democracy mean? Rule of the people. I agree. Kaya 50% plus 1. Kaya dapat dalawang dalawang party lang eh. Tsaka kung may tatakbo man, independent, so tatlo lang sila. Charlotte Manalo, good evening sir, that's right. People should think about it, but because of the vote, they won't have those powers. Tayo, we have the power. Kaya nga ako, insist ko, no? Just crossed my mind yesterday. Hindi ko na nga binlog kasi maganda yung topic na ngayon ko siya i-vlog. And to form, tinanong ko yung COA, yung retired na COA. Tapos tinatanong ko, hindi pala kinakailangan na lahat ito satisfied, yung anim, IIEEUU, no? Irregular, illegal, excessive, extravagant, unnecessary, unconscionable. Kahit isa lang nga dyan pasok na. Etong sa impeachment, lahat pasok eh. So, pwede nating, sa tingin ko, i-disallow. Ngayon, hindi naman tayo COA. Yes, we are the sovereign Filipino people. So, subukan natin. Lagay tayo ng notice of disallowance addressed to the impeachment court headed by Escudero that we the sovereign Filipino people, after evaluating ganito, ganyan, the cause is ganito, ganyan, ganyan. Therefore, ganyan. This is illegal. This is irregular, illegal, excessive, extravagant, at saka unnecessary, unconscionable. Tapos, we are ordering you to stop this right, suspend it right away so that magagawa niyo yung mga trabaho niyo. Sign, the sovereign people. Number 1, Pinoy survival. Number 2, kung sino sa inyo. Lahat tayo. Kung milyon tayo, tingnan natin. Kung ayaw nila tayong pansinin, iba ng tapas nun. Wala silang paki talaga sa tao. Doon tayo mag-revolusyon. Doon tayo mag-evolution. Evolution na lang. Madugo yung revolution. Evolution. Evolution na lang. Evolve tayo. Extinct yung mga buhaya. 60 million years ago when the dinosaurs became extinct, may tumama na asteroid. Sa totoo lang, by next year, mga kababayan, end of days na yan. So, alam nyo kinakatakot ko, we're not ready. Philippines is not ready. Kaya maraming machuchugi sa atin. We're not ready for a war, a global war. We're not ready for a global financial meltdown. We're not ready for food security. We're not ready for the great one, the great earthquake, the big one, a chain of volcanic eruptions, massive tsunamis. Wala, we're not ready. Because ang priority, impeachment. Kawawa tao. And we have little time. Kaya mga politiko, iniisip nyo, 2028. Sus Mario Josep naman. Wala na, 2028. Ano na yan? World War na yan. 2028, World War na. Everything will culminate 33, I believe, 2033. From 2033, 1,000 years na yan, millennial reign. So, we have to align. We have to save the Filipino people. Christians and Muslims alike who believe in one Almighty God. Diba? So, yun yung sa akin. Wala naman kulit. Hi. Heidi Ching. Agree, sir. That of God not allowed to destroy Ma'am Baysara. She will be the next president, truly, I believe. That's really, sir. They just refuse to let Ma'am Baysara, but it's just funny because they cannot let me, woman that nag-solo, fight against them demons.
It just be reality. 2.5 billion divided to 110 million population, almost 2 million each. And what are you after each 125 million BP? Are you? So they're just stupid to us arrogant rapiso. No, 2.5 billion. Trillion dapat para, tigano lang tayo niyan. 2.5 billion eh. Okay. Sulat natin. 2.5 billion. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 million, billion. 2.5 billion. Tapos noon, ilan? 110 million. 110 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cancelled out, 6 na 0. Matira 2,500 divided by 110. Cancel 10, 10. 250 divided by 11. 11. So, lumalabas 2. 2 times 11, 22. 5 minus 3, 30 divided by 11. 2. 2 times 2, 22. 8.07. 22.7 ang bawat isa. Pesos. 22.7. Pagka divide mo yung 2.5 billion sa 110 million, 22 pesos, 22.7. Kung trillion yan, magiging dagdagan ng 3 billion. Tama, trillion. 3 zero, magiging 22,007. Ha? 2.5 billion, trillion. Dagdagan 3 zero. Million, billion. Ha? 100 million, billion, trillion. So, 3 zero. So, 3 zero, maging 227,000. Pagka 2.7 trillion. So, isipin nyo maganda yung sinabi ng isa na kasama natin 30 million na household. 30 million. Wag mo na yung 110 million. Divide mo na lang ng 3, no? So, i-times 3 mo to. So, kung 227,000 times 3, 600, 227,000 times 3, 21, 2 times 3, 6, 8, 2 times 3, 6, 681,000 ang bawat isang pamilya with 2.7 trillion. Can you just imagine, Konting-konti lang tayo ng konting kayod, Isang household, 30 million households na nasa ilalim. Hindi na bali yung may nasa itaas, pero magkaroon ng bawat isang household ng 600,000. Grabing ayuda yun, Bahala kayo nung 2.7 trillion. So, kung kunyari meron tayong allocated na 5 trillion, 10 trillion nakamo times 5. May million yung tao, Bawat isang household. So kung may million yung household, laking bagay. Makakapag may savings sila, etc. etc. Gastusin nyo dito, local tourism. Na sila, maingay na. Thank you, reality. Sa mas, Heidi Ching, they are afraid of the truth. That's why they don't want to summon Colonel Chica. That's how guilty people really are. Evelyn Ganalon, they say they won't call Colonel Chica because they're afraid of the truth. Hillary Albert Espra, some senators and congressmen are just surviving because they have entered a dead-end road, sir. Yeah, but we have to stop the vicious cycle so that the stupidity of those animals can end. Heidi Ching, call Colonel Chica pa, so that the stupidity will end. That's why, sir, there should also be a question for the one who gave it, Mildred Vio Vicente. Kasi si Marcos, kay Marcos galing, Reuben Galang. Reuben Galang said, hi, Catalina, Basilan, hi, Talamay. Cabdado, did you congratulate the recipient of the Doctor of Law degree? Sino?
Did you congratulate the recipient? Sino Talame? Yung ano? Yung, sino yan? Mr. Rafi, you don't deserve being a public servant. You should be humble, not arrogant. Sabi na Ede Ching. Yes, sir, you are right for Filipinos. Jacobo Ramada. Chan Lee, shout out to Mr. Mark at Tisingit. At Tising. They are still stupid demons. Loretta Kabanayan, hi. Ano ito? Black Sheep Daddy, there will be no elections in 2028. If there is, they will cheat it. There's no more wala na tayong asahan. Wake up Filipino, revolution is the remaining solution, not prayer rally. Si Black Sheep Daddy. Oh, pagka ready ka na, Black Sheep Daddy, nag-iipon ka ba? Baka hindi ka nag-iipon. Nandito ka ba sa Pilipinas? Sa Manila, sa Luzon ka ba? Sa Manila ka? Oh, ano na ngayon? August 27. Oh. Kung maka 20-20 lang, araw-araw, nasa ano na kayo ngayon? August 27 times 2, 540 na, no? 540 na. Tama, 540 na. Kung 20-20, isang araw. So, August and then September, ipon ulit, 20-20, ipon. Sa 2 buwan, hanggang September, meron na kayong 1,200 plus, thereabouts, no? Not bad. Tapos, October, habang wala pa. Incidentally, nakita ko yung kalendaryo, August 31, araw pala ng mga bayani, no? Heroes Day. Sayang, ano? Tagulan, baha, wala, sino mang-ray. Kaya nga pagka umikot ang gulong, baguhin natin yung Heroes Day na yan. Gawin natin February. February, March, April, mga ganun. April, may ano naman araw ng kagitingan naman bakit binabago yung ano? Masyado. Isa na lang natin. Isang mahaba, isang buwan. Araw ng mga bayani. Doon kaya mag-people power. Pero ang sabi ko nga, mag-Council of Elders tayo or Supreme Council o kaya People's Council o Sovereign Council. I'd like calling it Sovereign People's Council, no? SPC. Sovereign People's Council. Nandun na lahat. Isang vlog nga yun. Ayusin natin na yun. Pag-isipan ko na yun. Para konti na lang idadagdag. Para pagka ganito mga problema, tigil na. Sovereign Council ang tawagan. Hello, sir. Hello, ma'am. Pwede ba ganito? Patigil natin yung ano na yan. Dintik na yan. Salita sila, tigil. Convince sila. Pag-usapan, botohan sila. 3/4 votes. Unanimous vote. Mga ganun ba? Merong ano kasi, niisip ko, pagka unanimous vote, lahat sila. Tanggal ang presidente ng Pilipinas. So may isang bumoto na not guilty, may pag-asa pa yung presidente. O gusto nyo, 2/3 vote, pwedeng ganon. So hindi unanimous vote, pwedeng ganon. Para may ano, kasi pwede mapakonsunadahan So isipin natin yung check and balance doon sa itaas. So, ang punto doon, 24/7 tayo nire-representa ng mga yan. Hindi kagaya ngayon, matapos eleksyon, 6 na taon tayong nakatoka dyan kay BBM. Tapos nun, iyak-iyak tayo. 6 na taon yung senator, mura-murahin ka ng stupid. Our time is valuable. And we do not like going to rallies every now and then. That's why we have to have an institution right there, smack in the middle of it, representing us 24/7. Na hindi tayo. Ang gagawin lang natin, get your phone, access it, and we will require all telcos na nandun yung yung number nila, you can connect with them. So, secretariat and then boom, boom, boom. Ayusin natin lahat yan. Tapos nun, para kung may nag-trending yung text, tinawag na stupido ang isang witness na isang Senate judge, boom, trending. Pagbobotohan ngayon.
Wala. Yung pagka-impeachment court nila, wala yan. Sovereign Council, Diyos ko. Most powerful council. Not even a senator, congressman, president can stand up, not even the Supreme Court, can stand up against the People's Council representing tayo 24/7. All 120 million Filipinos. Ang ganda nun, di ba? Di tayo, meron tayo sasandalan. Meron tayo sasandalan. Kasi ganito, putangin ng mga to, tamok, mawalang yan to, duduruin ka ng isang congressman. Yung ginawa kaya kay Eric, kay Lorraine Badoy, love you. Ginaganyan-ganyan. Pati sila Akop, sumalangit nawa. Tayo ng mga to. Tapos ngayon, nakala mo sino mga inosente sila lahat, no? Na mga congressman, malilinis. Panay resolution 10 sila. Plastic eh. It has to end. Pati sa AFP eh. Daming plastic dyan eh. Daming sip-sip, AFP, PNP. It has to end. NBI, it has to end. Kaya, you police your own. NBI, AFP, PNP. You police your own. Ayaw kong sumakit yung ulo namin na isip-isip pa kami kung sino dyan ang dapat i-aresto, dapat makulong. You put them under arrest. Na? Pagka yung taong bayan talaga napuno, nagalit, D-Day, Normandy, invasion, Battle of the Bulge. Na? Pagka nangyari yun, Battle of the Bulge. Bulging. Battle of the Bulge. Pagka nangyari yun, laban kung laban. Kailangan tayo maging ruthless. And we need to be audacious and we have to have the speed. Walang lalabas ng Pilipinas. Sarado lahat. Yun ang tasking sa AFP tsaka PNP. At tsaka yung mga taong bayan dyan sa airport. Walang lalabas. Cancel lahat ng flight. Isang araw lang naman eh. And then eventually, papayagan na natin yung mga turista. Kasi chichikin natin lahat ng lalabas eh. Cancel lahat ng passport na mga nasa listahan. Cancelled. So, naka-red flag na kayo lahat. Hindi na kayo tawag sa lahat ng embassy. Lahat ng destination countries. Kala ninyo putragis kayo, tatakas kayo, mga animal kayo. Iiwanan nyo kami. Gago, harapin nyo lahat ng kasalanan ninyo. Nasabi ko na sa inyo, kaya nga, the only way out here, ituwid ninyo yung ginawa nyong kapalpakan. Ituwid ninyo. Change is coming. Reckoning is coming. I don't want a revolution. I do not want a revolution. I want change. But if revolution is the only way, then God will be the one to declare the revolution. Using the Filipino people. Sa akin. Huwag kayong papatakot sa NBI, sa AFP, PNP. Mga kasama yan eh. AFP, PNP, NBI. Coast Guard. Karamihan dyan matitino. Sinusuka nga ng NBI si si Matibag. Utay lang. Alam nyo, sa totoo lang, naghihintay lang sila talaga na may tumayo. Pagka tumayo ang taong bayan, tapos to eh. Tayo ng mga inciting to sedition, inciting to rebellion. Tangin ng mga yan. Ako, sa akin nga, sabi ko nga, pagka ginanyan ako ng mga yan, hindi ako papasok sa legal system natin, sa judicial system, hindi na papasok. Sa kalsada ko. I will try every one of you. Putang ina ninyo lahat. I will try each one of you. Tangina nyo, gago kayo, tatakutin nyo ako dyan sa mga, gago kayo. Kami nga, gusto namin, constitution implement ninyo eh. Hindi, ginagago ninyo eh. Bendalo kayo lahat eh. No moment na nakarinig ako dyan na sinampan ako ng kaso, sinabi ko na sa lawyer I will not
I will not, lalo na imbitahin nyo lang ako. Puta, that's a sign. Imbitahin nyo ako. Hindi ko kayo pupuntahan. Tarantado kayo. Sino ba kayo? Tanginan nyo. I will only answer to God. Tanginan ninyo. Tao lang kayo eh. Wala akong takot sa inyo. Takot ako sa langit. At kung ang utos sa akin ay to be the igniter, good luck sa inyo. No? Hindi ako papasok sa judicial system natin. Hindi. Ngayon ginawa nila defensor at ni Mike, ni Kong Mike, tsaka ni si Marcoleta. Hindi ako ganon. Hindi ako akong tao. Practical ako eh. Gagaguhin nyo lang ako eh. Nakita ko, ginagago nyo eh. Ha? Meron pa dyan yung magsasalita sa press si Kong Mike eh. Inarang ganyan. Eh, masama yung tama. Yan, napasama tuloy kayo. Sino ba yan? Mga BJNP. Sa pa yan. Ngayon sa akin, kung nakikinig ka, Commander Bantag, Commander Bantag, kung nakikinig ka, bumaba ka, sa hudyat, bumaba ka, kasama mo yung mga follower mo, bumaba ka, pumunta ka sa munisipyo ng Baguio, tayap ka kay Mayor, pa-escort ka sa mga PNP. Pagka meron diyan na engkwentrohin nyo. Putang na eh. Sovereign people na nga magsasabi na bumaba ka, pumunta ka dun sa Bilibid. And then you take commander. Gusto kong may magre-receive doon ng lahat ng mga hinuhuling buhaya. Yun na muna, temporary. You face your court, yung asunto mo, you face it. Pero meanwhile, habang wala pa, gusto ko lang sa turnover, sa transition, yung mapagkakatiwalaan. You be there. Pwede naman mag-contact. Hindi ko alam, hindi ko alam yung number mo. Pero at least, you be there. Gusto kong matakot yung mga criminal na yan na habang naghintay sila, doon sila lahat sa Bilibid. Patulugin mo sa lupa, sa sahig. Patinuin mo yung Bilibid ulit. And then, we'll find, you recommend an island. Lipat lahat yung mga yan. Puta yung pagkakatiwalaan iba eh. Come on down, ganun lang. At mga PNP, bigyan nyo siya ng safe passage. Pagka hindi nyo binigyan ng safe passage yan, kami kalaban nyo. May kalaban nyo. Mga kababayan, tatandaan may cellphone. Kunan nyo lang ng mga picture, ganun-ganun, videohan nyo. Pangalan, mahalaga. So that we can have them discharged from the service. Yung mga abusado ba? Patinuin natin ng Pilipinas. Hindi yung ganito na tatakot-takutin tayo. We the sovereign Filipino people. Hindi dapat tayo matakot. Mga animal itong mga... Okay, so maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Uy, Linker, thank you. Ano hula mo, Linker? Excuse me. And Linda Flores, hello po, good evening. Magandang gabi. Linda Flores, hi. Stingray, magandang gabi. Stingray. Mag-ano ka, mag-handa ka na. Sabihin ko sa iyo kailan. Tagal pa naman eh. Michael Jason, good evening, Kap Dado. Michael Jason, hi. Para pagka may nangyari sa akin, ikaw mag-alaga doon sa kambingan. May mangyari sa amin, ikaw na mag-alaga doon. Ayoko na rin. Ayoko mapabayaan eh. Linker, good evening, sir. Dado and everyone in the comment section, magandang gabi. JC, Jack Adina, magandang gabi. You, sir, good evening po, sir. Kap Dado, watching from Canada. Marilyn Abalos, good evening to you all, Philippines, watching from Qatar. Lipchen, hi. Thank you, Lipchen. Nimpartua, gandang gabi. Kap Dado, keep safe. God bless. Daniel Ballestero, hi. Lipchen, blessed evening po, Kap Dado, like po.
As always, Kardado, good evening. Magandang gabi. Lee Chen, please don't forget to like and share. Salamat, Lee Chen. Bet Gila. Hi. Hello po, sir. Thank you. Cesar Soberano. You inspire us in your incisive analysis every time, Cap Daro. Thank you. Thank you. Tinker. Tweety Bird, magandang gabi. Ano, okay ka na? Labas ka na? Linker, totoo po yan. Gumawa sila ng tulay pero wala namang ilog. Sus Mariose, puro pambubudo lang ginagawa nila sa sambayan ng Pilipinas. Yung gumawa sila ng tulay tapos kahoy, tapos nagiba lahat. Nagiba. Lahat sila hulog. They don't want to call Colonel Lachica because all the witnesses of the Maleta Gang crocodiles have a script. It's possible for them to give Colonel Lachica script to be a witness. That simple as that, Lee Chen. Cesar Soberano, how much suffering can the Filipinos tolerate until 2028?